sa ating programa dito sa Facebook, Kabaka Mo ni Bot Lea, no? Kape para sa ating lahat, no? Nadala ng Panginoon. Pero bago tayo magsimula sa ating pagninilay, tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon. Maraming salamat na naman sa araw na ito. Thank you, Lord God, sa lahat ng pagpapala, mga nakaraang araw, na nakaraang panahon, sa iyong pagbabantay sa amin, sa pagyakap mo sa amin, sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, sa pagpapatawad mo ng aming mga kasalanan, sa pagpapadala mo ng ang lahat ng aming pangangailangan para mabuhay na maayos at payapa sa sandaigdigang ito, Panginoon. Sa dumagang ito'y dalangin ko sa iyo, sana samahan mo kung magsalita para maghayag ng mabuting balita patungkol sa iyong kaharian, Panginoon. At ang pagbasa natin ngayon ay napakaganda. So, samahan mo ko, Lord God, at sana'y buksan mo ang isip at puso ng mga makikinig sa atin ngayon upang magkaroon din sila ng pagninilay sa iyong mga salita sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa kanyang kabunyian, may humihiling sa iyo ng pagbaba ng Espiritu Santo para sa gawain ito. Maraming salamat and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. Ayan. Hallelujah. Okay, Matthew 14, 1 to 12, no? Dito yung kinukwento, no? Yung si Jesus na pinupuri, no? At dinadakila, si Juan Bautista na pinupuri, dinadakila din, ano ha? At dumating yung panahon na si Juan Bautista ay pinahuli ni Herodias, ay ni Herod, no? Kapatid ni Philip, no? Naging kabit ni Herodias, no? Medyo magulo yung love triangle nitong magkapatid na ito, no? So si Juan Bautista ay hayagan nagsasalita tungkol sa ginagawa ni Herod na pagsasama nila ni Herodias. Sabi ni Juan Bautista kay Herod na hari, sabi niya, wag mo pakisama niyang si Herodias dahil yan ay asawa ng kapatid mong si Philip, no? At dito'y napikon sa kanya si Herodias at naghanap ng panagkakataon para siya ipapatay, no? Sapagkat si Herod, gusto man niya ipapatay si Juan Bautista, hindi niya magawa dahil naniniwala siya na ito isang propeta at galing sa Diyos. Pero lahat ng mga bagay na yan ay nawala ng silbi nang minsan nag-birthday, no? Si Herod, no? Si Herodes nag-birthday. Inimbita ang lahat ng mga matataas na tao, lahat ng kilalang tao. At walang ano-ano yung nagsayaw. Ang isang babae, ang pangalan ay Salome, na anak pala ni Herodias, no? Masyadong naging delighted, no? Na-delight si Herod dito kay Salome. No, dahil sa kanyang yung paghanga, no? Pwedeng sabihin yung paghanga o pagnanasa, ay pinangakuan niya to na bibigay niya sa taong ito, no? Kahit ano, no? Kahit ano ay bibigay sa taong ito para sa kanya kasiyahan, no? So parang ang nangyari, no? Ang nangyari, pinangakuan niya si Herodias at siyempre, no? Pinangakain si Salome at tumakbo sa nanay niya to si Salome, no? Pumunta sa nanay niya at sinabi ni Herodias, ni Herodes sa kanya, no, na nangangako si Herodes na kahit ano ibibigay sa kanya dahil nasiyahan sa kanyang ginawa o pagsasayaw, no? So ang sabi ni Herodias, eto na yung pagkakataon. Sabi niya, eto na yung pagkakataon. Nakakataon, may dumadaang mga nagtitinda-tinda dito sa probinsya, no, yung pagkakataon. Sabi niya kay Herodias, ay kay Salome. Sabi niya kay Salome, sabi mo kay Herodes, hinihingi mo ang ulo ni Juan Bautista, no, sa silver platter, sa isang plato, ang kanyang ulo, no? So dahil sa pangako na yun, hindi na maintindihan ni Herodes yung hiling ni Salome, no? Kaya ang nangyari, pinagawa niya yun sa kanyang mga sundalo, pinapugutan ng ulo si Herodes, no? Pinapugutan ni Herodes ng ulo si Juan Bautista, at yun ang naging sanhi ng kamatayan ni Juan Bautista. Kaya kung titignan mo, parang napakabahabaw, no? Nung pagkamatay ni Juan Bautista. Alam natin na si Juan Bautista ay pinili ng Diyos. Sinugo ng Diyos bilang una kay Jesus, no? Para maghayag na may darating isang propeta, no? Anak ng Diyos, na hindi man lang siya karapat-dapat na magkalag ng tali ng sandalyas nito. Talaga namang si Juan Bautista ng panahon niya talagang nire-respeto bilang isang propeta. Kaya ganun lang, no? Dahil sa isang
Ano ba yung pwede nating sabihin? Kasi ako kung titignan ko, yung nangyari kay Juan Bautista, isang sakuna. No? Parang isang sakuna. Nangyari dahil sa isang ano to? Paano ko sasabihin yung delighted, no? Parang nasiyahan. No? Nasiyahan. Sa lahat ng punto ng pagkasiya, si Herodes. Kaya kayo pinangako, no? Tayo ganun din, no? Kung titignan natin sa buhay natin ito. Pag tayo nakakita ng mangha, o nakakamit, o nakakuha ng isang bagay na gustong-gusto natin, ipinagpapalit natin kahit ano, di ba? Katulad halimbawa yung mga addiction na yan. Pag na-addict ka sa sugal, ipagpapalit mo yung pamilya mo dahil lahat ng kabuhayan mo isusugal mo hanggang mawala ito. No, pagka naloko ka sa babae, parang si Herod, no? Si Herodes, no? Naloko kay Herodias. Hindi niya iniintindi yung pagiging pamilya nila ni Philip, no? Talagang pinakisamahan din yung kanyang hipag, ano? Mga bagay na isusuko mo o bibitawan mo dahil sa sariling pagnanasa o sariling kasiyahan. Which is, kuminsan hindi tayo nagiging aware, di ba? Marami tayong mga ginagawa na kung minsan ipinagpapalit natin yung mabuti sa mas mabuti. No? Parang yung pagbasa ng mga nakaraang araw, nung natagpuan niya yung perlas, no? Ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian para mabili yung lugar na yan dahil talagang napakaganda ng perlas na yon. Ibig sabihin ng tinutumbok nun, yung mabuti. No? Lahat ng kabutihan siguro nakita niya dun sa perlas na yon. No? Yung paghanga niya, no? So, ibinigay niya sa kabutihan. Pero kung minsan delighted tayo sa mga bagay na nagpapasama din, no? Sa atin bilang tao, sa atin bilang mananampalataya. Kasi siguro tinitignan talaga natin, ano ba talaga yung gusto natin? Ano ba yung ginagawa natin pangkasalukuyan? Yung bang pangangatwiran o yung pagtingin natin sa mga nakikita natin at nagugustuhan, sang-ayon sa gusto ng Diyos o sa gusto ng tao? Kasi yung ginawa ni Herodes dito, biray mo, hindi niya pinapupugutan ng ulo si Juan Bautista eh. Dahil alam niyan totoo ang Diyos at si Juan Bautista ay galing sa Diyos na isang propeta. Pero bali wala lahat yun dahil sa isang sayaw lang. Tayo, di ba? Tayo mga tao, dahil sa isang salita, dahil sa isang gawa, dahil sa isa. Kung minsan na nasihan tayo, tayo gumawa ng hindi maganda, o kung minsan gumagawa naman na mabuti. No? Kaya parang kung titignan mo ngayon itong pagbasang ito, dahil sigurado namang hindi maganda yung nangyari kay Juan Bautista at nahatulan siya ng kamatayan dahil sa isang sayaw lang. Yan ang sinasabi ko, yung pinupunto ko, na tayo kung minsan ipinagpapalit natin ang lahat ng bagay dahil sa sariling kasiyahan. Dahil tayo natutuwa, tayo nagagalak. Kaya gagawin natin yun, wala tayong pakialam sa ating kapwa at pati na rin minsan sa Diyos ay hindi natin pinakikialaman o binabaliwan natin. Marahil ito yung paalala sa ating lahat. No? Isang paalala na marami tayong ginagawang desisyon, marahil na mabuti. Pero sana yung mga nagagawa nating desisyon na masama ay tignan din natin para ma-correct natin. Parang pagbabalik loob, di ba? Pagbabalik loob ka sa Diyos, itatama mo at magkakaroon ka ng pagbabago. No, sa pananampalataya si Diyos. Ganun din tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga ang title ko, Delighted Herod. Isang Herodes na natuwa at nagagawa ng hindi mabuting bagay sa kanyang kapwa at marahil, no, pati sa Diyos. Sapagkat ang alagad ng Diyos ay pinapugutan niya ng ulo dahil natuwa lang siya. At dahil sa isang pangako na ipinangako sa tao, no? Kaya parang medyo matindi. Siguro, pag nilaya natin yun, ano, tignan natin yung mga desisyon na ginagawa natin araw-araw, ipagdasal natin yung ating mga desisyon na ginagawa araw-araw, hingin ang tulong ng Diyos para tayo hindi maligaw. Amen? No? Baka tayo may desisyon ganyan ngayon. Pag-aralan po natin at sangguni natin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang may alam at nakakaalam ng lahat ng mabuti para sa atin. Amen? And amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Apo, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa pagbibigay liwanag sa isang pagbasa na parang kung titignan mo nawalan ng saysay ang isang taong o isang propeta na naghahayag ng mabuting balita. Nalagay siya sa kamay ng isang taong nagpasya
dahil lang sa sariling kasiyahan at para masiyahan ang mga taong nakapaligid sa kanya o ang taong tinutukoy niya. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y ma-identify namin sa buhay namin every day. Sa dami ng mga nakikita namin at naging problema, struggles, and challenges, ay minsan hindi na namin ito napapansin. Kaya sa araw na ito, yung paalala mo, na tignan namin. Baka naman mali. Baka naman mali. At maituwid namin ang mga bagay na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ito na sana'y lagi kami makalakad sa iyong liwanag. You are the light of the world. And whoever walks with you will have the light of the world. Bigyan mo kami ng liwanag, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Sa aming buhay. Spiritual, physical, material, pinansyal, lahat, Panginoon. I-guide mo kami, Panginoon. Maraming salamat. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. Bye-bye. Like and share. Hey, Brother Teddy, good morning, Teddy and his resort dyan sa Laredel. Si Toto Joval, good morning sa lahat na makikinig sa atin. Kay Leia, ang aking esposa na araw-araw na kayo nakikinig. Tuwing tayo may live. Pagka nanood po kayo, like and share po. At subscribe sa Facebook, meron tayo. At meron din po tayo sa YouTube. Kabaka mo, Bot Leia. So magpagpalang araw po sa ating lahat. Bye-bye! And God bless.